Praise God. So ulitin ko po mga kapatid, kapag pinag-pray mo yan, alam mo, I'm so excited na lahat ng mga nagpapahirap sa'yo sa kapag-pray mo, patulad ng kay St. Paul, si Stephen. Si St. Paul, siya po yung pumirma na si Stephen, the first martyr po, ay mabato, stone to death, di ba? Siya ang pumirma, ano ang prayer ni Stephen? Lord, forgive them because they do not know what they're doing. Ano ang nangyari? Nakita niyo po ano nangyari kay St. Paul? Siya na po ang apostle to the Gentiles. Ginamit masyado dito kasi merong nagpe-pray ng totoo. Praise God. So ulitin ko, ate, kasi gusto ko nga rin kunin yung pangalan ng mga pinagpe-pray mo, mamaya, Ate Grace. Kasi I really believe in grabe. The more na maraming nagkasama-sama sa pananalangin. I'm so excited, grabe. Amen. Kasi po, ang nanay kasi, pag nag-prayan sa mga anak, alam mo, mabilis ang action ni Lord. Naalala ko pong dyan sa Baguio, alam mo, sobra din siya nabibigatan kasi yung anak niyang 3 daw, ang gaganda na daw ng trabaho, ang yayaman na daw, never na daw talaga siya kinakausap. You know, alam mo, dumaan na ang Valentine's Day, Christmas, birthday, ang dami-dami ng pagkatawag. Wala na talagang paramdaman lang. Ni Valentine's Day, Mother's Day, wala talaga. Alam mo po, nung one time nag-pray kami, tapos pusong panalangin. Sabi niya, alam mo ngayon talaga ako nakaiyak. Iyak ka? Kasi kinipunta niya sa akin, iyak siya. Mamaya, natatawag ako kasi nga, kasama ko na si Sister Juliet. Alam mo, Alma, pag bibigyan din niya ako ng 500, bawat naiyak siya atin. Alam mo, kinarot ako na, grabe talaga yung nangyari. No? Hindi naman sa pag-ano, makita niyo talaga. Kinabukasan nag-chat talaga yan sa akin. Sabi niya gano'n, sis, tumawag sa akin yung 3 anak ko, sabay-sabay sila tumawag. That day, ha? Humingi ng tawad. Diyos ko, grabe, kinilabutan talaga ako. Paano kumilos? Paano nangyari yun? Grabe. So, nanay, mga nanay, so powerful ang prayer ng nanay. Amen. Amen. Okay, pangalawa po na gagamitin ni Lord para hanapin ni Lord ang mga tao, yung mga pinag-pray natin. Number 2, kailangan makapakinig sila ng mabuting balita. Dapat merong mapakinggan na nagpe-preach ng mabuting balita. Oo, kaya nga, salamat sa Diyos dahil yung iba, ang dami nagpatutuo dyan na-browse lang dyan sa Facebook. Ano yun, may napakinggan lang ng konti, hinagip ng Holy Spirit na bago. Amen. Talaga grabe. Alam mo po, sabi sa 1 Corinthians 1:21, minarapat niyang iligtas ang mga nagpapasakop sa kanya sa pamagitan ng magandang balita na ani ipinangaral na sa tingin ng iba ay kahangalan. Ay, grabe. Huwag kang magpapapigil. Alam mo, ang ngayon, ang dami talaga, sabi nga ni ate, sinira yung mga sound system, nandito yung nagtumunog yung mga mic, ano bang nangyari? Ay, Jack, no, in Jesus, wala kang kapangyarihan dyan, paling mag-acapella kami. Amen. Hindi, totoo lang, huwag ka magpahlang. Ngayon, yung birthday ni Sister Julia, ng nanay niya, 95 years old, ang daming tao, mga kapamilya, mga anak, mga apo, dami-dami. Kasi alam ko naman, 13 na anak, di ba? Kaya dami pang classmate ng mga kapatid niya sa high school, ganyan-ganyan. Ang dami talagang tao. So, number 1, natakot nga sa, cobra. Alam niyo po, grabe talaga nangyari. Sabi ng nanay niya, Sister! Kasi ang usapan namin, 1 hour kami mag-share ng Word of God. Sabi naman ng nanay niya, alas 4 pa lang, kainin na napakainin ko rin mga tao, sister, kasi nga baka may daw, gagabihin pag-uwi ka makagatin ng cobra. Uy, nanay, huwag ka mag-alala. Alam mo, may tungo kami saklay kasi siya, gumanan ako. Parang, oy, warning! Bilisan nyo, 5 minutes lang! Sus, talaga hindi ko tinignan, kuya. Sila na may mga kapatid ni Sister Julie, relax ka lang, May, matatapos yan, May, hindi totoo lang talaga, grabe. Hindi talaga ako Diyos ko, bumastos kami ng aeroplano dito, May, tapos hindi mo pa patanggapin kayo itong mga bisita. Amen. Nandiyan na kasi mga pagkain lahat, dadagdag pa. Kasi ang kapatid ang dami-dami pagkain. So sila na nakatingin na doon sa pagkain, dapat makain na yan kasi mga matakot sa cobra yan. Ay, hindi sa sila Ay, hindi talaga nagpapigil. Talagang bahala ka dyan. So anyway, May, pagkatapos ko, May, tawarin mo ko, May.
Kasi, napanood ko muna yung tungkulin ko, hindi ko pwedeng, di ba, hindi ko, uuwi ako, hindi ko na, di ba, na gampanan yung tungkulin ko. Huwag kang magpahadlang, in Jesus' name. Sa bandang huli, magpasalamat tayo sa iyo. Yung mga inakay natin na, sabi nga ni Padre Archie, pinamasahian mo na, pinamarienda mo na, galit pa sa'yo, sige lang. Lahat ng pinagtiisan mo, lahat ng mga taong nagpapahirap sa kalooban mo, naubos pa ang pera mo, huwag kang mag-alala. Babawi ka yan kay Lord. Amen. Amen. Oo, spread the gospel. Alam mo pa nga ngayon sa Iraq ba yung hindi na pwede, hindi pa tayo pwede pumunta doon, di ba? Iraq, Iran, Alam mo pa na, pakinggan ko doon sa Facebook 50,000 churches, Christian churches ang binuksan na yun. Amen. Many Muslims yan sila, di ba? Karamihan sa kanila na umalis ka sa kanilang panampalataya because may nangaral ng mabuting balita. Ano napakahalaga ng mabuting balita? So, ulitin ko po ang ginamit ni Lord para mag-convince ang tao na hanapin siya. Number 1, ipag-pray siya ng mga Kristiyano. Pangalawa, mga Kristiyanong may alam sa mabuting balita. Mag-preach na! Hindi yun na sige na nagpupo dyan. Sige na nagpakinig. Sabi niya, nabasa ko dun kay SSH President. Sabi niya, kasi si Ate Roma yata nag-preach yung dito. Sabi niya, naku, pag mag-aral ng SSHS, yun na talagang valedictorian in Jesus' name. Hindi ko pa na nakapag-aral yan. Kaya ano na, ate kuya, ikaw yung valedictorian. Siya yung valedictorian, ikaw yung salutatorian. Sabi mo, hindi kuya, oo, ako yun. Oo, excited. Sabi ko ito, maliligtas ang lahat ng Romans 10:13 na tumatawag sa Panginoong Jesus. Kailangan talaga ma-remind ang lahat na ano bang mangyari? Ang katawagin ay ang Panginoong Jesus Cristo. Amen. Paano naman sila tatawag kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sumasampalataya kung wala namang nagpapakinggan? So, di ba na talaga, basta, time na. Kami dito, kay gandang pagmasdan. Kapag dumarating na ang mga taong nagdadala ng mabuting balita. Take every opportunity. Amen. Lahat ng pagkataon, may namatayan, may nag-birthday, merong mga despedida, merong mga kung ano-ano mga event sa buhay mo, sa pamilya mo. Hayaan mo kahit may 5 minutes, may preaching dyan ng Word of God. Amen. Magpatanggap lang. Bago ka ipag-pray mo yung mga pupunta sa ibang bansa, halimbawa, mag-board exam kagabi, meron pong mag-bar exam, sis, pwede pag-pray mo. Yung MC pala kagabi doon sa kilala sa akin. Sis, pag-pray mo na, ay, nakalito mo na. Sige, ngayon, itatawag ko na sa attorney, Anthony Vincius. Sabi na, attorney, sabi na gano'n na, natanggap mo na ba? Ano, sis, sige, pray na tayo. Kasi ang sinunod na matanggap mo na niya si Kristo. Kasi, ang unang requirement, para matugunin mo ang panalangin, dapat may relasyon mo na, our Father, who art in heaven. Yung pagdanon yun. Anong mangyayari sa prayer mo kung wala ka palang relasyon, pinatawag mo palang ama, hindi mo kilala, wala kang relasyon, wala din yun. So yun ang kailangan. Kung may nagpa-pray sa'yo, sumakit ang sentido ko, nainitan niya ako, mag-pray mo nga ako, ay patanggapin mo muna kay Lord yan. Sabihin mo lang, simple lang magpapatanggap kay Lord. Hingi mo na ng tawad kay Lord, tanggapin si Kristo, that's it. Diba? What's the gospel? Tayong lahat makasalanan. May Diyos na nagkatawang tao para iligtas tayo, mamatay para sa atin. And that's Jesus Christ. The greatest love story, walang iba, kundi ang pagbigay ng Ama. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. So, kapag ang ating espiritu ay nakakain na ng Word of God, maniwala ka, ang Word of God is like a honey, na kapag kinakain mo yun, na umpisahan mo, maaabit ka dito. Amen. Totoo lang. There is something in this book na kapag naumpisahan mo ka, parang kaabang-abang siya. Ano kayo nagiging sunod dito? Ay, parang tumama sa akin. Ikaw naman na natamaan. Uy, gusto mo pa? Parang sumasaya kasi ang puso mo, parang gumagaan. Kaya nawiwili ka. Ito ang gagawin ng Word of God. Umpisahan mo lang. Dito lang talaga sa pag-umpisa mahirap. Pero kapag mag-umpisa mo yan, tuloy-tuloy na yan. Amen? So ano pang gagawin?
kailangan din, do not neglect ganito. Hebrews 10:25, huwag mong kaligtaan ang pagdalo sa mga gawain katulad nito. Praise God, dahil nagpapalakasan tayo.